Good Good morning morning. sa inyong lahat. And welcome po sa ating Magnificent Jesus Christian Church live streaming. And welcome po sa ating mga viewers. Ayan. Ayan, natutuwa po kami na kasama po namin kayo. Ayan, shoutout po kay Kuya Eman and Tito Harold. Ayan. And salamat po sa ating 4,000 viewers online. Yes. So, comment lang kayo. Then pwede nyo pong i-share tong live natin para mas marami po tayong maabot. Ayan. So, itag po natin yung ating mga friends, family, mga kaklase para po makasama po natin sila sa ating worship celebration kahit po sa online. Ayan, shoutout din naman kay Junior na ating cameraman, Renzo. Napakasipag naman po ng ating mga videographers and photographers. Shout out po sa lahat ng ating mga workers dito sa Magnificent Jesus Christian Church. Shoutout sa inyong lahat. Ayan, and syempre, sino ba tayong mga nagsasalita ngayong umaga na ito? Ayan, so sige po, paalala po muna kami. Ako nga po pala si Renzo. And ako nga po pala si Rachel and kami po ang Charot. Renzel. Meron Ayan, palang kami po ang Renzel. host ninyo sa umagang ito. Ayan, so sige po, feel free po. Baka meron po kayong mga gustong ipagpasalamat. Pwede nyo pong i-comment at babasahin po namin online. Wag po kayong mahiya, may mga nandito rin po sa mga nandito rin po sa face to face na kasama po natin. Ayan. Ayan, welcome po. Renzo, kamusta ka ba? Okay naman. Ikaw ba ay kamusta? Mabuting mabuti, syempre naman dahil nandyan si Lord. Ayan, so siguro pwede nating hingin yung mga insights nila base dun sa ano. Meron po kaming tanong and pwede nyong i-comment yung sagot nyo. Ano po yung mga experience nyo na naranasan kung paano mong nakilala si Lord? Halimbawa po, nakilala mo siya bilang healer, nakilala mo siya bilang provider, nakilala mo siya bilang Savior. Sa mga pagkakataon pong meron kang madilim na pinagdaanan, nakilala mo ang Diyos. Pwede mo pong i-share dito sa aming live stream. Pwede nyo pong i-comment and babasahin po namin yan. And ikaw ba Renzo, sino ba si Lord ngayong week na ito sa'yo? Ako siguro si Lord para sa akin this week is siya yung naging provider, saka yung naging healer. Kasi nagpa-laboratory ako, nagpa-check up, and yun, glory to God kasi wala namang masyadong nakita and may mga tinetake lang ako na konting medicine para po mapaayos yung health. Ayan, ikaw naman ay paano mo naranasan si Lord this week? Ayun, same lang din sa'yo, copy-paste. Charot lang, hindi, ayun. Syempre, provider din talaga. Salamat sa kanya na sa sobrang daming gastusin. Pero God talaga is nandyan lagi. Ayun, salamat sa Lord. And anyway, meron nga pala tayong first service every Sunday na 8 a.m. Then 10 a.m. ang second service natin. Yan. So may mga events din po tayo na paparating para po sa mga workers na wala dito. Meron po tayong Workers Summit sa darating na January 31 and meron po tayong registration fee na 300 pesos. And sa mga gusto din pong mag-volunteers, feel free lang po na i-approach po kami. Meron po kaming application para po makasama din po namin kayo sa paglilingkod sa Lord. And yun din po, sa February din po gaganapin natin yung Couples Night para naman po sa mga mag-asawa. Ayan, so para po ma-renew yung inyong vows, ma-renew yung inyong pagsasama, and para po mas lalong maging intact yung relationship nyo. Ay, napakadami talagang kaabang-abang na kaganapan sa ating darating na mga ilang weeks. Pero yun, kumbaga, kamusta rin kayo po dyan? Pwede po kayong mag-comment, wag po kayong mahiya. Ayan, So, welcome Ate Chris Joy, shout out. Yan, shout out po sa lahat ng ating mga viewers na nakikita namin dito, kay Sara Torino Santa Ines, kay Tita Ann Puentes, shout out kay JM Tenorio, kay Kuya Sam de la Peña. Kay Yuri Mendiola, good morning din sa'yo. Yun, shout out din po kay Kuya Eugene Benaventura. Ayan, mention out din ng kuya. Si Joanne De Leon Ronquillo, good morning po sa'yo. Yan, so hello din po Tita Pemi. Hello po. Yan, so sa lahat po ng aming viewers, shout out po sa inyong lahat. Yan. Renzo, ano pa bang pwede nating abangan ngayong month? Every Wednesday, meron tayong midweek service at 6 p.m. dito Yan. syempre sa MJCC Hall natin. Ayan, at every Sunday naman po, meron tayong 8 a.m. and 10 a.m. services. This January din po pala, announcement na rin po, wala po muna tayong youth service dahil meron po tayong
Workers Summit. Yun po ay mangyayari sa January 31, 8 a.m. to 5 p.m. And ulitin ko po, meron po itong registration fee na 300 pesos para po sa ating food sa araw na yon. And ayan po, feel free po na mag-apply po sa ating mga ministries na open. And yun nga po, hoping po na makasama namin kayo sa paglilingkod. Yes, and excited po kaming makita rin po kayo at makasama rin po kayo dito sa MJCC Hall ng face-to-face. Siyempre, iba pa rin kasi yung face-to-face, di ba? Iba po talaga yung magkakasama tayo dito sa sambahan ng Diyos na sama-samang nagpupuri, sumasamba at tinataas yung pangalan niya. And shoutout din pala sa pamilya ko dyan, Mapa! Artista na ako! Charot! Ayan, kay Rosita and Richard and sa kapatid ko, si Rose Ann Arienda na kambal ko daw. Yan. Na ayaw niyang pumayag, Si syempre. Kambal. Yan. Shoutout din po kay Alexandra Joy Tenorio. Kapatid po ng ating videographer. Sino ba yung poging videographer natin? Ayan, ayan. Share po natin yung live po natin, ha? Yan. Please like and share din po ang ating mga posts sa Facebook. Eh, pwede rin po na i-like po natin ang ating Facebook page para din po mas marami po tayong maabot. Yan. So, 2 minutes po. Then subscribe na rin po kayo sa ating YouTube. Huwag niyo pong kalimutan. Siyempre, doon po nag-update din tayo ng mga kaganapan natin. Pa-shoutout din po sa Labarihan. Ang trabaho po, pinagtatrabuhan po ni Junior. Marami na po bang laundry? Marami na bang pick up? Yan, sino pa ba? Blessed morning din po, Tita Ann Puentes. Good From morning MJCC po. PAM. God bless po. Yes. Sino pa Ayan, ba? baka po may mga gusto ko yung i-share, yung mga story niyo po na yung kung paano mo talaga nakilala si Lord, pwede po niyong i-comment para po mabasa namin at Yes. ma-inspire din po sa storya po ng buhay niyo. And pa-shoutout po kay Ate Lai na papuntang apartment. Na yan. So, ano pa ba? 1 minute na lang po ay magsisimula na po ang ating service and sama-sama po tayong magpuri sa Diyos. And ayan, so sige po. Ay, may nakikita ba tayong mga comments? Nakaka-excite po talaga. Talagang ito na, malapit na ulit tayo mag-praise and worship sa Panginoon. Ayan, so shout out po sa 10,000 viewers natin. Yes! 40 seconds, konting-konti na lang. Ayan, sa mga excited dyan, kumuha na kayo ng kape o pwede na po kayong umihi para din po pag nag-start tayo ay ready na po kayo. Ayan, so malapit na po magsimula ang ating service and ihanda po natin ang ating mga puso't isipan para sa gagawin po nating pagsamba at pagpupuri sa ating Diyos. Ayan, maraming salamat po at manatili lamang po tayong nanonood sa ating online And service. good morning din po kay Sir Ronnie Kaluwag. Ayan, may mga umahabol. 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1! And our service will start. Thank you. Awit ng pasasalamat sa Isayas 12:1-5. Sa araw na yaon ay aawitin ng mga tao ang ganito. Yahweh, pinasasalamatan kita. Sapagkat kung nagalit ka man sa akin noon, napawi na rin ang galit mo ngayon, at ako ay iyong inaliw. Ang Diyos ang nagligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang anumang munting pangamba. Sapagkat si Yahweh ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Sasabihin ninyo sa araw na yaon. Magpasalamat kayo kay Yahweh. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri kay Yahweh, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ibalita ninyo ito
sa buong daigdig. Ang lahat po ng parangal, papuri at pagdakila ay sa ating Panginoon. Good morning sa ating second service family! Alam ko po na marami po sa inyo laging na-excite na pumunta tuwing Sunday service dahil po alam ko maraming pinagdaanan, maraming problema, pero alam nyo po, sabi nga po sa binasa ng ating ina, ipahayag natin yung kadakilaan ng Panginoon. Kaya po sa pagkakataong ito, inaanyayahan ko po kayo na umawit ng pagpupuri sa Panginoon. Kaya po, sama-sama tayo. Tara na mga kapatid! Woo! Pwede po kayong sumayaw. Tara! Ito na ang hinihintay na maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba. Dahil walang iba, karapat-dapat pa. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Ito na ang hinihintay na maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba. Dahil walang iba, karapat-dapat pa. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. This time, sasambitin natin ang pangalan na nag-iisang Panginoon Diyos! Woo! Jesus! Jesus, Jesus! Jesus, Jesus! Jesus, Jesus! Jesus, Jesus! Jesus, Jesus! Jesus, Jesus! Jesus. Dahil Iba, walang ibang Diyos! wala, Karapat-dapat na. Halina tayo'y magpuri sa Kanya dahil walang iba. Dahil walang iba, karapat-dapat pa. Halina tayo'y magpuri sa Kanya dahil walang iba. Dahil walang iba, karapat-dapat pa. halina tayo'y Magpuri sa Kanya dahil walang iba. Dahil walang iba, karapat-dapat pa. Halina tayo
word like you said you would. Mercies on you every morning. Steadfast love will never end. It's hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Woo! Looking back from where I've been, still as good as you were then. There's no limit to your love. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Your mercy, Lord, mercies on you every morning. Steadfast love will never end. It's hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Oh, 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 how great, oh, how great. Lord, how great is your faithfulness. Oh, how great, oh, how great. Lord, how great is your faithfulness. Your faithfulness, Lord. You've been so, so good. Kept your word like you said you would. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Through it all, you've been so, so good. Yes, Lord, you are good. Kept your word like you said you would. Your mercies on you every morning. Yeah. In the evening, Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great. Steadfast love will never end. Hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Woo! Your faithfulness, Lord! Hallelujah! Woo! Hallelujah. Sige po, patuloy natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong pagkakataon na muli narito kami sa iyong harapan, Panginoon, kung saan aming kanaming kakatagpuin, sasambahin, Panginoon, at dadakilain. Alam niyo po, napakasarap isipin na kung sino yung Diyos na kasama natin noong mga nakaraang taon o noong 2025. Alam niyo po, mas lalo tayong magiging matagumpay ngayon, 2026. Alam niyo po, ang daming mga bagay na binigay sa atin ni Lord, ang daming mga pagkakataon na inalaw ni Lord na, alam mo yun, sasabihin sa'yo ni Lord na, anak, nandito lang ako para sa'yo. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Di ba napakasarap po isipin nun? Kaya sa pagkakataong ito, pwede po ba sambahin natin ang Panginoon? Ating siyang purihin, dakilain, sambahin. Dahil nararapat lamang ang Panginoon. Kaya, we worship you, Lord. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man.
You are not a God. We can give by your love. That's just the way it is. Yes, Lord. You are the God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone. Before time began, you were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you were on your throne. You are God alone. You're the only None can contend. You're the only God who's Name is praise will never end. You're the only God who's worthy. We can give. You are God. That's just the way it is. You are God alone. From before time began, you were on your throne. You are God alone. And right now. The good times and bad. You are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you were on your throne. You are God alone. Right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, Lord, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Come on, church! Sisigaw natin sa Panginoon. You're unchangeable. unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what. Sa uling pagkakataon, you're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God alone. From before time began, you were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone.
working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, minsan ba? Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. You are God alone from before time began. You were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God. Come on, church. From before. Yes, Lord. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Worship is the atmosphere which welcomes His presence and gives place to His mighty works. Ano po ibig ko sabihin? Something happens when we talk about Jesus. And something happens when we worship Jesus. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Dahil habang nag-worship ka, this is what the Lord is telling me to tell you. Habang nag-worship ka, may ginagawa siya. Habang wino-worship mo siya, may nangyayari. Something good is going to happen. And as we lift our hands towards heaven, in one voice, let's sing it again. Lahat tayo magtataas at tinig sa Panginoon na mananatili siya sa kanyang trono. Hallelujah! You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Father, in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, we come before you, Lord, with a humble heart. At patuloy na kinikilala ka namin na ikaw ay Diyos na mabuti noon, ngayon at magpakailanman. Salamat sa kalayaan, Panginoon. Salamat po sa pribilehiyo na masamba ka sa Espiritu at katotohanan sa lugar pong ito. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang kabuuan ng oras na magkakasama kami at ang iyo pong salita na aming pag-uusapan. Dalangin po namin ang patuloy na malayang pagkilos na kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa puso't isipan ng bawat isang naririto. Sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, pasasalamat, pagdakila at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ng malakas si Jesus. Yung malakas na may kasamang pagsigaw ng Jesus! Woo! Praise God! Wow! Wow!
Welcome po sa ating 10 o'clock worship celebration. Bago po kayo maupo, pakitapik po sa balikat yung mga malalapit po sa inyo at sabihin mo, salamat ha, nandito ka. Alright. Ayan. Sige po, you may be seated. Kung yung katabi nyo pong upuan ay bakante, pakitaas po ang kamay para ma-occupy po ng mga nasa likod. Yan, praise God. Huwag po kayo mag-alala, we're praying na po sa mas malaking lugar na kung saan komportable po kayo makakaupo at makakapakinig ng salita ng Diyos. Yan, sige po, hintayin ko muna po kayo makaupo. Welcome po sa ating mga visitors. Yan. At sa inyo po nanonood online, sa mga nasa iba't ibang panig ng mundo, marami pong salamat na nakaantabay po kayo sa ating live streaming. And of course, gusto po natin i-acknowledge yung mga first time na visitors po natin na invites po ni Kate. Yan. Nandyan po si Precious Garcia. Wow! Palapakan naman natin sila. Precious, yan. Si Chen Katindig, yan. Nandyan. Si Baby Levy, yan. Si Elaine, nandyan din. Elaine Kids, ano? Alright? And of course, nandyan din ang Celis and Santos family. Wow! Ayan, of course, andito po aking hipag, aking bila, si Tita Kay, si Mario, and si Jeff. Ayan, nandyan. Alright, palapakan naman po natin sila. Ayan. And of course, nandyan si Cecily at saka si Junior. Naku, ang dami nyo po, hindi ko man po kayo maisa-isa. Salamat po nandito kayo. At kagala ako po makita ang aking pong kababatang si Jack na nandito. Na-miss ko yan last Sunday. And of course, si Mike. Wow, ayan. Yung aking inaanak na si Crispy. Nasaan? Nandyan siya, no? Ayan. All the way from Laguna. Palapakan natin yung mga taga Laguna. Wow. Alright, good morning everyone. Sige po, hintay ko kayo makaupo. Ayan, may mga ilang seats pa po dito. Ayan. Alright, praise God. Sabi mo nga po sa katabi mo, salamat ha, nandito ka. Tsaka yung mga youth natin, nandito. Ayan. So, okay na po kayo? Ayan, alright. So, welcome po sa ating 10 o'clock worship celebration. Ang bilis ng panahon, ano? Nasa pangatlong Sunday po, na po tayo sa series po natin na The God I Know. At mamaya po, yung ating po pag-uusapan ay makikita natin na sa kahit anong sitwasyon, si Lord lang talaga yung po pwedeng tumulong sa iyo. Okay, naniniwala po ba kayo doon? Sa kahit anong pinagdadaanan mo, kaya pala may mga pagkakataon, inaalaw ng Diyos, dadaan tayo sa ganitong circumstansya kasi gusto ipakilala ng Diyos sa iyo kung sino siya sa buhay mo. Okay? Bago po iyon, magtanong muna po ako, no? Sino po sa inyo dito, kagaya ko, may mga favorite na superheroes? Maliit kayo. Pag sinabi nyo kung sino superhero nyo, alam ko na, edad nyo. Kababata ko si Jack. Jack, ano ba yung paborito natin nung araw? Kababata ko po kasi ito. Parang bago-bago na yun. Ano? Si San Goku. Ayan. Si Eman. Ano? Ha? Dragon Balls. Okay? Right? Para kaya... Alright? Si Pande, kanina po umaga, may sumagot yan, ang paborito daw niya superhero, si Tanggol. Para sa kanya, superhero niya si Tanggol. Ano? Alright? May mga sumagot, si Daimos, si Voltes 5, Star Rangers ba yun? Star Ranger 1, mga ganun. Ano? Alam niyo po ba na ang mga superheroes, dumarating lang sila sa panahon na kailangan ng tulong ng tutulungan nila. Right? At meron po isang superhero na kapag sinagip niya yung babae, pag nalalaglag sa building, pagkasalo niyang gano'n ang sinasabi ng babae, "You're my hero." Di ba? Yung superhero sa to, ano, may mga kanya-kanya silang limitasyon at may mga kanya-kanya silang kakayahan. Si Superman ay tumatagos ang tingin sa bakal, sa dingding. Okay? Si Batman ay may kapartner na si Robin. Okay? May mga superheroes na may kanya-kanya silang gampanin. Okay? Palitan ko yung tanong, ibahin ko ng konti tanong. Sino po sa inyo dito ang nakakaalam ng kantang The Great Pretender? Oh yes, I'm the great pretender. Pag alam nyo yan, medyo wari-wari pa doon. Yeah? Kapag alam nyo kanta niya yan, alam ko na rin na edad nyo. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin. Kung merong mga superheroes, kung merong kantang The Great Pretender, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang ating The Great Defender. Palakpakan natin doon ng Panginoon. Yan. Ayun. Hindi lumabas sa screen. Yan. The Great Defender. Okay? May mga pagkakataon po sa ating buhay na feeling natin wala tayong kasama, nag-iisa ka. Feeling mo parang nasa lowest point ka ng buhay mo o nasa pinakamadilim na bahagi ka ng buhay mo at naghahanap ka ng tao na po pwedeng nandyan para sa'yo.
Nandiyan pa kayo? Okay? At ang pinakamaganda po na gusto ng Diyos maintindihan natin, may pagkakataon talaga na iaalaw ng Diyos na feeling mo walang nagtatanggol sa'yo para ipakilala sa'yo ng Panginoon na siya lang talaga ang tagapagtanggol mo. Sabi mo sa katabi mo, si Lord ang tagapagtanggol mo at hindi si tanggol. Sometimes, you have to give up your right to be offended and allow God to be your defender. Okay? Ulitin ko lang ha. Sometimes, may mga pagkakataon, you have to give up your right to be offended and allow God to be your defender. Sa pagkakataon na tayo po ay may pangangailangan o tayo ay feeling nating naaapi, walang nandyan para sa iyo, walang nakakaunawa sa iyo, walang nagmamahal sa iyo, patutunayan sa iyo ng Diyos na sa bawat sirkumstansya o sitwasyon mo, siya yung tagapagtanggol mo. Sabihin nga natin na malakas, the great defender. Okay. Iimbestigahan po natin isang tagpo. Kinuha ko po ito sa Exodus 23 sa Old Testament. Tingnan natin mabuti ito kung paano ipinakita ng Diyos na gusto niya ipakilala ang kanyang pagiging Diyos sa buhay ng mga taong ito. Tingnan niyo po, Exodus 23, 22-25. Sabi po dito, kung susundin niyo siya at gagawin niyo mga sinasabi ko, ano sabi ni Yahweh? Ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Hayaan ko muna mag-sink in ng bahagya. Sabi niya sa pangalawang bahagi, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Parang ganito, sinasabi ng Diyos na kahit anong kakaharapin mo, inandyan siya at ipaglalaban ka niya. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, sikuhin mo sa bilbil, sabihin mo, ipaglalaban ka ng Diyos. Ano pa? Sabi niya, pangungunahan kayo ng aking anghel. What a powerful words. Tingnan niyo ha, pangungunahan kayo ng aking mga anghel, patungo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Perezeo, Cananeo, Hivita at Jebuseo. At ano sabi doon sa last part? At sila'y lilipulin ko. Kanina ang sabi ng Panginoon, ipaglalaban ko kayo. At sa sumunod na bagay, sabi niya, sila'y lilipulin ko. Dagdagan pa natin. Huwag ninyong yuyukuran o sasambahin ang kanilang Diyos-Diyosan. Ito na yung tagubilin. Okay? Ito po ay hindi optional. Ang ibig sabihin ng hindi ito optional, hindi mo lang ito gagawin kapag gusto mo. Sabi niya dito, huwag niyong yuyukuran o sasambahin ang kanilang Diyos-Diyosan. Mamaya, bibigyan lino ko ano yung mga Diyos-Diyosan tinutukoy dyan sa panahon natin ngayon, sa buhay natin. Okay po ba kayo dyan? Nandiyan pa po ba kayo? Sabi niya, nitutularan ng kanilang ginagawa. Durugin niyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, pati ang mga haliging ginamit nila sa pagsamba. Eto na, si Yahweh. Tingnan niyo. Akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Alright, sabi niya, eto yung promise. Pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Ito po ang salita ng Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Wow! Sino po dun sa last part natuwa sa sinabi ng Panginoon? Taas ang kamay. Talaga pag pinag-usapan ng pagkain, ano? Sabi niya, pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Pastor, ano bang ibig sabihin na ilalayo sa anumang karamdaman? May salimbawa, may sakit ka nga, nagkakasakit ka. Hindi ibig sabihin na hindi ka magkakasakit. Okay? Pero ang ibig sabihin niyan, sa panahong ikaw ay magkasakit, pakikilala sa iyo ng Diyos na siya ang iyong healer. Sa panahon na wala kang pera, ipapakilala sa iyo ng Diyos na siya ang iyong provider. Sa panahon magulo isip mo, ipapakilala sa iyo ng Diyos na siya ang Prince of Peace. Okay? Sa kahit anong sirkumstansya mo ngayon, gustong ipakilala ng Diyos kung sino siya sa buhay mo. Ang tanong ay ito, para po sa inyo, sa sitwasyon mo ngayong kinakaharap, sino ang Lord para sa iyo? Yan, gusto ko muna kayo mag-isip. Nakita nyo na, no? Kaya pala inaalaw ng Diyos para makilala natin na siya yung kailangan mo sa ganong sitwasyon mo. Pero balikan natin yung binasa po natin kanina. Yung sinabi niya na kung susundin nyo ako, okay? Anong ibig ko sabihin? God defends His obedient people. Okay? Ang gusto lang makita sa atin ng Diyos, pagsunod. Say with me, pagsunod. Lakasan po ninyo, pagsunod. Lakasan ninyo, obedience. Kasi itong sabi niya, kung susundin nyo siya at gagawin nyo mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Yung word pong kung ay conditional. Yung word na if, sabihin natin kung. Sabihin natin if. Kaya sabi niya, kung susundin nyo siya at gagawin niyo siya, sabi ko, ipaglalaban ko kayo
sa inyong mga kaaway. Anong sinasabi dito ng Panginoon sa atin? I will be an enemy. Tingnan ito, I will be an enemy to your enemies. Ayaw ko lumipat, nak. Okay, pa-check nga yung aking monitor. Ayan na. I will be an enemy to your enemies. Okay. Ako ang makakalaban ng mga kaaway nyo. Parang ganito, simple lang. Ipaglalaban kita sa laban na kinakaharap mo. Tanungin mo nga katabi mo, ano ba ang labang kinakaharap mo ngayon? Pastor, ito pong katabi ko. Hindi, joke lang. Sabi niya, I will be an enemy to your enemies. Ano pa? Ang ibig sabihin dito ng Panginoon, God fights those who fight you. Okay, kakalabanin ng Diyos ang sino mang kumakalaban sa iyo. Dagdagan pa natin, ibig sabihin niyan, ang laban mo ay laban niya. Dagdagan pa natin, ang hindi ka nag-iisa sa mga pag-uusig at pagsubok. Ngayon, tingin po kayo sa akin, bigyan mo ko ng dahilan para hindi mo siya pagtiwalaan. Tanungin mo nga katabi mo, ano ba problema mo? Sige, tanungin niyo ba? Ano sabi? Hindi, palitan natin tanong. Oh. Palitan natin tanong, ha? Tanungin mo ang katabi mo, harapin mo, sabihin mo, magkano ba kailangan mo? Ayun, sumagot. So, ibig sabihin pala, sinasabi dito ng Panginoon, hindi ka nag-iisa sa mga pag-uusig at pagsubok, merong susi. Say with me, key. Meron pong susi para makuha natin yung promise ng Panginoon, yung promises ng Panginoon. Ito po, obedience is the key. Say with me, obedience is the key. Yung pagsunod po ang susi. Kasi sabi niya, kung susundin nyo ang aking tinig, di ba? Binanggit niya yung kanina, di ba? So obedience is the key. Anong ibig sabihin yan? Parang ganito lang, simplehan ko lang. Ito pwedeng pang my day, tingnan nyo. God takes responsibility for those who take Him seriously. Amen. And I will say it again, God takes responsibility for those who take Him seriously. Ang challenge ko nga po sa leaders natin, sa workers natin ngayong taon na to, 2026, nag-serve ka sa Panginoon, praise God, noong 2025. Pero pwede ba ako makiusap sa atin lahat na pagbutihin natin lalo ang pagsaserve sa Panginoon ngayon 2026? Okay ba yun sa inyo? Mas pagbutihin pa natin, mas maging responsible pa tayo sa pagsaserve sa Panginoon because sabi niya, God takes responsibility for those who take Him seriously. Amen. Tingnan niyo po ito, may mga sitwasyon minsan na parang nauubusan ka na ng isip para isipan na solusyon. Ako nyo? Hindi po yun nagkataon. Hindi yun nangyari lang, hindi yun parang aksidente lang. Inalaw po yun ng Diyos para ipakita niya ang gagawin niya sa sitwasyon mo na yun. Anong ibig ko sabihin? Ganito po siya. God turns opposition into opportunity. Sabihin niyo nga po na malakas, 1, 2, 3, go. Into opportunity. Ginagamit ng Diyos ito para maging oportunidad. Ano pa? What the enemy uses to harm, God uses to promote. Okay? Yung problema mo, yung pagsubok mo, yung testing, trials, difficulties ng buhay, ano yan? Pampasarap ng buhay yan. Tanong nyo kung bakit. Diyan ka tuturuan ng Diyos magtiwala sa Kanya kapag may problema ka. At ginagamit niya yan para i-promote niya. I-antas niya ang antas na iyong pananampalataya. Say with me, big idea. Ang big idea po ito, obedience positions you under God's defense. Kapag marunong ka sumunod sa Panginoon, kumbaga parang itong obedience na to, yung pagiging obedient mo sa Panginoon, positions you under God's defense. Ang sarap kaya na ang tagapagtanggol mo yan, Diyos. Amen. Pumalakpak mo naniniwala doon. Di ba? So ano pa ang ibig sabihin? Sa binasa po natin kanina, may mga ginagawa ang Diyos. Okay, tingnan nyo to. God clears the way before us. Kapag nag-obey ka sa Panginoon, kapag nagtiwala ka sa Diyos at sumunod ka sa Kanya, God clears the way before us. Tingnan niyo sabi dito, pangungunahan kayo ng aking mga anghel, ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Perezeo, Cananeo, Hivita at Jebuseo. At ang sabi niya, at sila'y lilipulin ko. Okay? Yung promised land na pagdadalhan ng Panginoon sa mga Israelites, flowing with milk and honey. Sundan niyo ako ha. Imagine ninyo na yung isang buwig na ubas, binibit-bit ng 2 tao. Ganong kalalaki ubas. Sa panahon natin ngayon, kaya mo ubusin nga isang ganon, di ba? Tatago ka pa nga sa kwarto nyo, Di ba? Sa panahon nun, malalaki, flowing with milk and honey. May problema sa lugar na pupuntahan nila, pero si Lord, ganito siya God removes hindrances. Say with me, hindrances.
Lakasan nyo po. Ano ba itong mga hindrances na to? Tingnan natin ito, ha? Tingnan natin to. Ito po ay mayroong kahulugan, alright? Ano yung, may mga tao na nandun lagi para sa mga Israelita o kaaway lagi ng Israelita. The Amalekites. Sabihin natin, Amalekites. Ito po yung walang pagod na sunod sa Israelites. Ito yung numero uno nilang kaaway, bukod sa mga Philistinians, bukod sa mga magagaling na mananandata po ang mga ito. Okay? Alam niyo po ba na mga Philistinians, sila yung mga manggagawa ng mga deadly weapons nung araw. Okay? Sila po nakaimbento ng catapult, yung nilalagyan ng batong malaki, tapos tumitilampon po ng malayo yung bato. Sila nakaimbento po noon. Ano yung ibig sabihin ng Amalekite sa buhay natin? Ready na kayo? Okay? Kasi may mga Amalekites ng buhay natin. Ang ibig sabihin po na Amalekita sa buhay natin na ito, symbol of spiritual opposition. Sino po sa inyo dito, yung kung kailan mo gustong tumino at bumait, tsaka kinakantsawan ng kaibigan mo? Oh, pa-church ka pa? Pa-Bible study ka pa? Wala ka namang pera. Pupunta ka ng church, lang nga kayong bigas. Huy, nandiyan pa po ba kayo? Nag-iisip kayo, no? Kasi naalala niyo yung mga nagsabi nito sa inyo, no? Ito po yung mga sumisimbolong Amalekita sa buhay natin, symbol of spiritual opposition. Okay? Iyan yung gustong alisin ng Diyos sa buhay natin. Dagdagan pa natin, the Amorites. Say with me, the Amorites. Anong spiritual na kahulugan po nito? Yung fear and intimidation. Okay? Gusto kang i-bless ng Diyos, pero gusto kang palayain sa fear and intimidation. Okay? Nandiyan pa? Parang natahimik na kayo lahat. Ano? Tuloy natin. Canaanites. Anong ibig sabihin? Sumisimbolo ang mga Canaanites sa compromise and sin. Dito tayo gustong palayain ng Panginoon na huwag tayo makompromiso bilang mga mananampalataya. Amen. So anong ibig sabihin niyan? Pastor, ano ba ibig sabihin niyan? Ito lang, simplihan ko lang, ito po gusto ng Diyos gawin natin. Drab habits, relationships, and attitudes that God is removing. Sabi mo sa katabi mo, bitawan mo na. May mga bagay na gustong alisin sa atin ng Diyos. May mga bagay na gusto ng Diyos bitawan natin. Ang tanong po sa atin lahat, gusto mo ba? Tanungin mo ang katabi mo, gusto mo rin ba? Kaya ang challenge po sa atin, drab habits, relationships, and attitudes that God is removing. Amen. Tuloy na natin. God prepares the land before we enter it. Etong maganda. Okay, bago pa tayo makarating sa lugar na yon, God prepares the land before we enter it. Di ba kanina sabi ko, hinahawi yung hindrances. Ngayon, inihanda na ng Diyos yung lugar na pagdadalhan sa iyo ng Panginoon. Ibig ko sabihin, yung future mo, alam ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, napakaganda ng future mo. Yung bago ka pa makarating sa lugar na yun, tandaan natin na dahil nandyan ang Panginoon para sa atin, provision is waiting before arrival. Ang sarap, no? Bago ka dumating doon, may provision na ang Diyos para doon. Anong ibig sabihin nito? Hindi mo pa nakikita paano matatapos ang 2026, pero inihanda na ng Diyos sa provisions para sa iyo. Amen. Anong ibig sabihin niyang blessing exists before possession? Big idea. Say with me, big idea. Ang big idea po ito, when God goes ahead, no enemy can stand. Palakpakan natin ng malakas sa Panginoon. When God goes ahead, no enemy can stand. Kaya ang bilin po ng Panginoon, tingnan nyo, tuloy natin. May bilin po ang Panginoon sa mga Israelites, ito, do not bow to their gods. Naalala nyo? Binasa natin kanina, tingnan natin. Huwag nyo yuyukuran o sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan, nitutularan ang kanilang ginagawa. Durugin nyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, pati mga haliging ginamit nila sa pagsamba. Pastor, ano ba yung Diyos-Diyosan tinutukoy na yan sa panahon natin? Ang ibig sabihin niyan ay ito, no mixing, no divided loyalties. Simplihan ko lang, parang ganito. Anong ibig sabihin ng no mixing, no divided loyalties? Baka naman sa church ka lang mabait, paglabas ng church, hindi na. Huy. Parang ala na nag-amen, ano? No, ibig sabihin ng no mixing, no divided loyalties, parang ganito. Pag Sunday kay Lord, pagdating ng Lunes hanggang Sabato, ewan ko sa'yo. Huy. Tuloy pa ba natin ito? Mag-closing prayer na tayo. Nandiyan pa ba kayo?
Ang ibig sabihin ng no divided loyalties, pag Lord, kay Lord ka na. Sabi mo sa katabi mo, kay Lord ka talaga. Ayaw ni Lord ng mixing, yung no mixing, no divided loyalties. Yung paglinggo lang mabait, pag Lunes, masubungit. Amen. Ano ibig sabihin nito? Hindi pwedeng ang Diyos at saka idols. Ano ibig sabihin ng idol? Sa pag Sunday, si Lord nasusunod. Pag Monday to Saturday, ikaw na. Ang ibig sabihin ng hindi pwedeng maghalo ito, hindi pwedeng ang Diyos at ang idols. Number one na idol, ito, sarili. Baka hindi si Lord na nasusunod at baka ikaw. Huy. Andiyan pa kayo? Pwede pala maging idol ng sarili? Pwede. Tanong yung bakit? Tanong yung bakit? Pag sa palagay mo, ikaw lang ang magaling. Di ikaw na. Huy. Diba? Ano pa? Eto, naku, marami makakarelate dito. Hindi pwedeng ang Diyos saka idols. Ano itong mga idols sinutukoy ko? Number one, sarili. Pangalawa, career. Praise God kapag may trabaho. Praise God kapag maganda ang iyong career. Karirin mo, pagbutihin mo. Pero may papakiusap lang ako. Huwag mo namang isantabi ang Diyos. Huwag mo namang kalimutan ang Diyos. Amen. Pangatlo, marami sana to, mga 77, kaya lang 3 lang po i-share ko kasi may child dedication pa po ako, baka tanghaliin tayo. Okay. Hindi pwede nga Diyos saka idols, una sarili, pangalawa career, pangatlo, ito na, last na. Sa mga idols. Number 3, pera. Amen. Ano ibig sabihin? Praise God kapag ka nagbubunga ng pera yung pagtatrabaho mo. Pero wag naman mangyaring ang idol mo na ay ang pera mo. Kaysa sa Diyos. May kasabihan kasi, matandang kasabihan, buti pa ang pera, may tao. Tao ka, walang pera. Okay. Praise God pag may pera. Okay? Ito po, hindi po pwede po yan. Okay? Huwag kang papayag na ganyan. Nandiyan pa ba kayo? Okay, dapat ang Diyos pa rin. Amen? Amen. Because ang Panginoon po natin ay ganito, God wants exclusive devotion. Gusto niya kanya ka lang. Okay? Ano ibig sabihin niyan? He is jealous for us, not against us. Ang Lord kasi seloso eh. Ayaw niya na may kahati. Ayaw niya na meron kang mas pinag-uukulan ng pansin kesa sa Kanya. And let me tell you, kapag nakita ng Diyos na mas pinahahalagahan mo na ang mga bagay na ito kesa sa Kanya, believe me, tatanggalin to ng Diyos para bumalik ka sa Kanya. Amen. So mas mainam na habang tinatangkilik natin ng mga bagay na meron tayo, huwag mong kakalimutan ng Diyos because He is jealous for us, not against us. Anong challenge? Ito, remove anything that takes God's place in your heart. Remove. Say with me, remove. Lakasan niyo po. Remove anything that takes God's place in your heart. Say with me, big idea. Lakasan niyo po. You cannot walk with God and worship other gods. Amen. At eto masarap. Pag sineryoso mong relasyon sa Panginoon, God blesses His worshipers. Bakit ko nasabi yan? Tingnan nyo ito. Ako si Yahweh, siya lamang ninyong paglilingkuran, pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Ang ibig sabihin niyan, pasasaganain ka ng Diyos at bibigyan ng mabuting kalusugan. Ang big idea ito po, worship unlocks God's blessings. Palakpakan natin doon ng Panginoon. Yung mga bagay po na binanggit ko ay magbibigay po ng dahilan sa atin para sa Diyos ka mag-focus at sa huwag sa nangyayari sa iyo. Ano ibig ko sabihin? May mga sirkumstansya na feeling natin wala kang kasama. Okay? May mga pangyayari sa buhay natin, ayaw natin itong harapin, pero bakit ipinahintulot ng Diyos? May mga kaganapan sa buhay natin na minsan natatanong natin, nasaan ang Panginoon kapag humaharap ka sa ganitong sitwasyon? Tingin po kayo sa akin, anong sitwasyon mo ngayon? Malapit na po ako matapos. Anong sitwasyon ang kinakaharap mo ngayon? Pagkatapos nyo ito maisip at makita ang sitwasyong kinakaharap mo ngayon, ibig lang sabihin ng Diyos, sa sitwasyon mo ngayon, dito niya ipapakilala kung sino siya sa buhay mo. Amen. Palakpakan natin doon ng Panginoon. Ang challenge po sa atin ay ito. Obey God sincerely. 3 bagay lang po ito. Number 1, obey God sincerely. Pangalawa,
worship God exclusively. And pangatlo, walk with God daily. Amen. Kapag nagawa po natin yung mga bagay na to, we obey God sincerely, we worship God exclusively, and we walk with God daily, and He will prove Himself as your defender, your provider, and your healer. Alam niyo po, minsan, pag nasa sitwasyon tayo na parang naapi, pag nasa sitwasyon tayo na parang wala nakakaintindi sa atin, pag nasa sitwasyon tayo na feeling mo ikaw lang yung humaharap sa laban, kapag may pangangailangan ka na parang, nasaan yung pangangailangan ko? Nakikita natin yung mga kailangan natin. At kung may mga pagkakataon na meron kang karamdaman, itong tatlong to, doon niya papakilala na siya ang yung defender, siya ang yung provider, siya ang yung healer. Kasi ang katotohanan, kapag wala tayo ng mga bagay na hinahanap natin, feeling natin, api ka eh. Pag may karamdaman tayo, tatanong tayo, Lord, gagaling pa ba ako? Pero tandaan natin, sa kahit anong sitwasyong kinakaharap natin, siya pa rin ang ating the great defender. Palakpakan natin ng malakas sa Panginoon. Dahan-dahan ka tumayo ngayon sa harap ng Diyos at ipapahayag natin sa pamamagitan ng ating mga napakinggan na ang Diyos ay mananatili sa kanyang trono. He is unchangeable, unshakable, and unstoppable God. He is our great defender. Siya ang ating tagapagtanggol, siya ang ating provider, siya ang ating healer, siya ang Diyos na nandyan para sa iyo. Please raise your hands towards heaven. Habang pinagninilayan mo ngayon yung mga bagay na narinig mo. Again, kagaya na sinabi ko kanina, something happens when we talk about Jesus. And something happens when we worship Jesus. At habang nakataas ngayon ang iyong mga kamay, may ginagawa ang Diyos. Habang nakataas ang iyong mga kamay, may nangyayari. Oh, habang nakataas ang iyong mga kamay ngayon sa Panginoon, ipapakilala niya sa iyo kung sino siya sa pamamagitan ng sitwasyong mayroon ka. Come on! You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are Let's God sing it again. You are God alone. Come on. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Panginoon, marami pong salamat sa mga bagay na naintindihan po namin ngayong umaga. Lord, sa iyo ko po tinataas ang aking mga kapatid. Hindi ko po alam kung ano yung sitwasyon na mayroon silang pinagdadaanan ngayon. Isa lang po ang alam ko, Panginoon. Sa bawat sitwasyong kinakaharap namin, ipapakilala mo po sa amin ang iyong kapangyarihan at kung ano ang pwede mong magawa sa aming mga buhay. Panginoon, sa iyo ko po tinatagubilin ng bawat individual na nandito. Dalangin ko po na patuloy nilang maramdaman na ikaw ang Diyos na kanilang tagapagtanggol sa lahat ng kanilang pinagdadaanan. Dalangin ko po na huwag lamang basta matanim sa kanilang puso't isipan ang mensahe ng mabuting balita sa umagang ito. Kundi ito po yung kanilang maging pamantayan at ito po yung kanilang lalakaran na sa bawat pagharap sa anumang hamon ng buhay, patuloy nilang mapanghawakan, ikaw ang kanilang tagapagtanggol. Ikaw ay nandyan para sa kanilang buhay. Marami pong salamat sa mensahe. Salamat po sa iyong salita. Galing po sa aming puso ang pasalamat sa umagang ito at pagkilala
na ikaw ay Diyos na makapangyarihan noon, ngayon, at magpakailanman. Sa iyo po ang papuri, ang pagluwalhati at pagsamba. In Jesus' name. You are God alone. Before time began, you were on your throne. You were God alone. And right now, in the good times and bad, you were on your throne. You were God alone. You were God alone. Good morning po sa inyong lahat. I hope everybody's okay. So, isa pong napakagandang reminder sa atin nitong araw na to, nitong umaga na to na God is our great defender, provider, and healer. So, kung isipin po natin talagang napaka-secure na natin, dun pa lang po sa sinabi na yon this morning. Pero what if, tanong ko lang po, maybe some of you here, what if, habang lumalapit ka sa Panginoon, lalong bumibigat ang problema mo? Habang ipinagpapatuloy mo yung pagsamba sa Kanya, habang gusto mong i-reach out sa Kanya, lalong nadadagdagan at mas bumibigat ang problema. Siguro, that is when the God is flexing His mighty arms on us. Bakit kanyo? Para ipakita na tanging siya lang yung daan at paraan at makakasagip at silba sa atin. Okay. May I ask everybody to please stand up and pray for our giving. Father God in heaven, we come into your house to honor you. Salamat po, Panginoon, sa mga biyayang patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po rin, Panginoon, sa puso ng mga tao na may bukal na magbigay para nga po sa pagpapatuloy at pagpapalaganap ng inyong gawain. Palagi mo po sana kaming basbasan, palagi mo po kami turuang maging tapat sa iyo. Ito nga po ang aming hiling at dalangin. Sa banal na pangalan ni Jesus, Amen. Isang malakas na palakpak pa po para sa Panginoon sa umaga pong ito. Praise God! So I hope na tayo pong lahat ay napaalalahanan that our God is our great defender. Kahit ano pang gawin sa iyo ni Satan, kahit ano pang taktika ang gamitin niya para pabagsakin ka, hindi ka mapapabagsak because we have our great defender and that is God. Palakpakan niya po natin ang Panginoon this morning. Yan, salamat po sa inyong lahat na nakaisa po namin sa pagpupuri, pagsamba sa Panginoon at sa pakikinig ng salita niya. Alam niyo po ba kaninang umaga, punong-puno na po tayo dito ng first service. Halos wala na din pong maupuan. And then second service, ganun din po. Wala na din maupuan yung iba po sa likod. Kaya naman parang nangangamoy. Mas malaking lugar na talaga tayo po. So tulungan niyo po kami na maipanalangin po ito ng gusto. Mahinog natin sa prayer kung merong lugar na ibigay sa atin ng Panginoon na
nandun na po tayo, first and second service, combine na po tayo, one big service for that day. Siguro po mas maganda po para talaga makasama nyo din po yung nasa first service. So, let's keep on praying sa magandang at panibagong lugar na ibibigay po sa atin ng Panginoon. And of course, salamat din po sa ating mga bisita na nakasama po natin ngayon. Ayan, nandyan po si Precious Garcia, si Chen Katindig. Andyan ba sila? Ayan, taas nyo nga po yung kamay nyo para ma-recognize. Palakpakan po natin si Lord sa buhay po nila. Of course, nandyan din po yung Celi Santos family. Palakpakan din po natin ng Panginoon. May mga bisita po tayo galing pa sa malayong lugar. Ano? Ayan, and marami pa po tayo ilang bisita. Hindi ko man po mabanggit lahat. Pero andyan din si Cecily at saka si Junior. At sa inyo pong lahat na narito, palakpakan nga po natin si Lord sa bawat isa na nakaisa po natin. And even sa mga nanonood po sa ating live streaming, salamat po sa pagtunghay nyo. And we hope na baunin po natin yung magandang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. So announcement po, this coming January 31 ay magkakaroon po tayo ng tinatawag po naming Worker Summit, kung saan lahat po ng may ginagalawan na ministry, nasa ushering, worship team, nasa kids, sa dance, o sa lahat po ng ministries na ginagalawan, ay meron po tayong summit na gaganapin po dito. So meron po tayong mga guest pastors na sila po yung mag-speak. Naku, wag niyo pong palampasin ito dahil ito po ay whole day na summit na marami pong gagawin, marami pong ipapaintindi sa atin ng Panginoon at marireceive ng mga mensahe niya. So mark your calendar para sa lahat po ng may mga ginagalawan na ministry. So that's January 31, 8 to 5 p.m. po tayo sa araw po na yon. At ayan, kung tatanungin niyo po, paano po yung mga wala pa pong ministry na ginagalawan? Ayan, good news po kasi nag-o-open po tayo ng ministries po ngayon. Ayan, meron pong mamaya, after po ng second service, ay i-approach po kayo ng inyo pong mga cell leaders kung saan meron po tayong application form and renewal form para sa mga ministries na ginagalawan po natin. So, dalawang bahagi po niyan. Yung unang bahagi po ay yung new application. Kung wala ka pa pong ginagalaw ministry, pwede po kayong mag-apply sa mga ministries na available po natin. So, andyan po yung ushering team. So, sa mga gusto po na magpagamit ang Panginoon at maipakita yung kanilang biggest smile sa mga dumarating po, yan po yung mga ushers, sila po yung nag-a-assist sa mga upuan na pupuntahan nyo po. And then, meron po open din po ang ating kids ministry o mga teachers para mas matest po ang inyong patience. Ayan, sa kids po natin, mga magtuturo po doon. Also open din po ang logistics. Sila po yung mga nag-aasikaso po ng mga kailangan po natin dito. Isa po sa pag-aayos ng upuan at lahat po ng mga siguro manpower patungkol sa mga ilang inaasikaso po dito sa sambahan ng Panginoon. Also, open din po ang food ministry. Nais po nating matikman ang inyo pong mga luto. Ayan, yung mga mommies po natin na gusto mag-take part sa food ministry, open din po yan. Also, our intercessory or prayer team, ang tech. May mga magtuturo naman po sa inyo kung paano yung paggamit po ng ating mga gamit sa tech. Also, photographer and videographer, kung may skills po kayo or may desire po kayo na mapagamit din po ang inyong talento para po doon, ayan, open na open po ang ating ministry. So later on, i-check nyo lang po kung may nilalagay si Lord sa inyo pong heart patungkol sa mga ministries na open pong applyan. And then sa kabilang banda naman po, yung mga current na may ginagalawan na ministry ay pwede po ding mag-renew ng mga ministries na gagalawan din po nila for the whole 2026. And then kung meron ka na pong current na ginagalawan na ministry, pwede pa rin pong mag-apply dun sa mga available po natin. And then meron lang po tayo sa baba. So i-assess muna po namin lahat ng application po ninyo. And then ilalagay po natin doon sa may available or mas fit po sa inyo. And ang default po natin, if hindi po magiging available yung ibang mga ministries, ay sa ushering and sa kids ministry po tayo. Okay po kayo doon? So later on, may ipapaliwanag naman po yan ng inyo pong mga cell leaders. I-fill up nyo lang po yung form and then pwede nyo na din pong ibigay sa cell leaders nyo after. Or kung medyo nag-iisip pa po kayo, okay lang po. Kasi ang deadline po natin is until Wednesday naman po. So lahat din po ng mag-a-apply, kasama na po namin kayo sa Worker Summit sa January 31. Meron lamang po tayong registration fee na 300 pesos
para po sa Worker Summit natin. Gagamitin po para sa lunch, sa merienda at sa mga iba pa pong kakailanganin po natin para sa araw po na yon. So again, mark your calendar. That's January 31. Wala po muna tayong youth service for this month para po dyan kasi yan po ay Sabado po natin gaganapin. And then February, may mga events din po tayo, especially sa mga couples, sa mga mag-asawa. Samahan niyo po yung ilang may mga asawa na din po dito. Meron po silang couples mentoring and couples night or activity po for that day para mas mapag-alab pa ang pagmamahalan ng mga mag-aasawa po. Ayan, so again, mark your calendar, January 31, yung ating pong Worker Summit. Ayan, palakpakan niya po natin si Lord this morning. Alright? Dagdagan ko lang po sinabi ni CJ, sa mga mag-fill up po ng form, pwede po 3 po yung piliin po nyo, 3 po yung checkan ninyo para kung halimbawa hindi na po possible doon sa isa, meron pa po 2 na po pwede po namin doon kayo mailagay. Okay? So 11:45 po, pwede pong gawin pa yung pag-register ng mga cell leaders sa cell members and exactly 11:45 po meron po child dedication. Okay? Sige, tayo na po tayo. Yung mga cell leaders po nyo, pupuntahan po yung mga cell members nila. Yan, para mabigyan po kayo ng form. Alright? Sige po. Pakitaas po inyong mga kamay. At ngayon nga, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Panginoong Sukristo at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu ay sumainyo lagi ngayon at magpakailanman in Jesus' name. Amen. You've been so good. And you were like you said you were. Through it all, you've been so good. And you were like you said you were. The mercies are new every morning. Steadfast love will never end. So good to me. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Thank you for worshiping with us today. God bless everyone! Yan, thank you so much po. Ihabol ko lang po. Meron pong mga cell groups po tayo na kung tawagin po ay ito ay parang mga accountability group. So meron pa pong ilan sa inyo na siguro wala pa pong cell group na kinabibilangan. Pero don't worry kasi meron pong mag-a-approach sa inyo ng mga cell leaders na makasama po nila kayo, invitation para makasama po nila kayo sa kanila pong mga cell group. And then if wala pong mag-approach pa, don't worry kasi one of these days, in the coming Sundays ay meron pa rin pong mag-a-approach po sa inyo. Yun lamang po. Thank you so much po and enjoy po yung fellowship natin sa bawat isa. Once again, 11:30 magpe-prepare po tayo para sa child dedication po by 11.